Hello guys! Ayan, for today's video, ipapakita ko lang sa inyo ulit ang update sa aking mga isda, alagang isda. So ito si Char Char, yung aking beta. Ayan, flex lang natin ng konti muna si Char Char habang naghihintay tayong maayos yung ilaw. And ayan siya. So may aquatic plants dyan. And dito rin sobrang kapal na ng aquatic plants ko dito. And wait lang guys, ayusin ko lang. Hindi nakafocus yung ating camera. So setup lang natin. Ayan. So ito yung aking mga gold guppies. Ayan, mekos na sila dyan guys. Ayan, halo-halo na yung aking mga breeder, mga fry, mga juvenile size, and yung mga bagong drop na fry. Sobrang dami nila dyan. Hanggang doon sa dulo yan guys, hindi ko lang mailawan eh. Pero 5 gallons to na pahaba. Ayan, so tignan natin dito guys. Nandito madalas yung mga female na pregnant, nandito sa ilalim. Dyan sila nagpupunta, lalo yung mga malapit na mag-drop, madalas dyan ko sila nakikita. So ina-isolate nila yung sarili nila dyan na para makapag-drop ng maayos. So mababait tong mga to, tong mga gold guppies ko. Ayan, so hindi sila nangangain ng fry, hindi sila mga fry eater, and as well as dito sa aking mga mosaic. Itong mga purple blue mosaic ko, ito magaganda to, and naggaganda ng buntot nila. So napaka fancy ng buntot nito na delta tail talaga. At ang ganda ng kulay. Ayan, ayusin ko lang guys, saglit ayan kitang-kita nyo naman guys, napakaganda ng kulay nila. And hirap lang mag autofocus tong aking phone sa itong ginagamit kong pang video dito dahil gabi nga. And iniilawan ko nga lang ng LED flashlight para makita nun. So medyo madumi yung glass po, nasan ko lang to guys. So may mga balloon mollies ako dyan. Ayan, ito ulit sila. Ayan, silipin natin yung balloon molly dito. May mga balloon mollies ako dyan guys. Ayan siya, nagpakita na guys. So ayan, yung iba shy type yung mga yun madalas nandun lang sa sulok. So makapal na rin yung aquatic plant dito, itong guppy grass. And magtatanggal na rin ako, magbabawas na rin ako. And katulad nga niyan, medyo mababa na rin yung level ng tubig na to dahil nagpalit ako ng tubig nung nakaraang linggo and nakalimutan ko tong bawasan, dagdagan rather. Ayan, so nandito naman tayo ngayon sa isang maliit, yung ice cream tub to. Dito ko lang ina-isolate yung female ko na mga pregnant, dyan ko pinagda-drop. So nandyan sila, ayan, so nakapag-drop na dyan yung isang red lace ko, and tinanggal ko na, ibinalik ko na siya dun sa kanyang breeding tub. And dito naman sa maliit na tub na to, itong ice cream tub, nandyan yung mga anak nila. So andyan yung anak niya. And nandito naman yung aking mga YKC tsaka snake skin, meron ako dyan. So mekos na rin sila dyan. Hinahayaan ko na lang din na dumami sila. Kusa namang dadamit na talaga yan. And pipili na lang tayo, magseselect na lang na magseselect para sa mga ya-out at sa mga iiwan para maging potential breeder ulit. So ayan, try natin tignan dito sa baba kung makikita natin. Ayan, ayun meron dyan. Ayun yung snake skin. And yung YKC, madalas nandito lang din sa sulok yun Magaganda yung YKC ko, nandun lang sa ilalim, sa dulo. Minsan nandito sila sa harap kapag gutom pa magpapakain. Nakatapos na kasi silang kumain Ayan, may YKC dito isa. Ayan, kita nyo guys. Medyo nasa juvenile stage pa lang yun, hindi pa ganun ka-adult. Ito ang dami guys. So isang drop lang yan guys, isang female na red lace lang ang nag-drop dyan sa mga fry na yan. Yan yung na-feature ko dati So ayan sila ngayon, nalalaki ang dami, liliksi nila. And BBS kasi pinapakain ko dyan kaya mabilis lumaki. So dito naman, nandito yung aking mga breeder na red lace. Ayan guys, napakalinaw ng tubig niyan, crystal clear yan. And dahil gabi lang talaga, hindi ma-project na maayos nitong aking cam. So cellphone camera yung gamit natin. Ayan, hindi lang niya may pakita yung ganda talaga napakalinaw ng tubig niyan guys, kung alam niyo lang, kung makikita niyo lang, actual crystal clear talaga yan. And kakakain lang din kasi nila kaya medyo anong tawag dito, umangat yung konting parang alikabok. I mean yung mga dumi-dumi dyan sa ilalim, so umangat.
Ayan yung mga dumi nila, yung mga poop dyan. Hindi pa kasi ako nagsasiphon guys. So sanay na sila sa ganyan. Wala namang nangyayaring ammonia spike. Wala namang namamatay dyan sa mga isdang yan. And ganun pa rin, malalakas sila mga immortal. And pag nagdadagdag nga ako ng tubig ay direkta na. Rekta sa tap water talaga. Wala nang yung mga stock water. So nandito naman may mga ilang balon mollies ako dyan ng mga fry. Ngayon nasa juvie size na sila. Ayan, medyo lumalaki na. And may pair na lang yata ng pidert dito na ayan, pinapalaki ko. So trio yan, kaso may namatay yung isang female. And dito naman mga gapis pa dito. Iniwalay ko lang yung ibang mosaic tsaka red lace. Pinaghalo ko lang muna dahil ayusin ko yung sa kabila. And dito mayroon akong HB white. Yan, nandyan sila. So ang dami na ring fry. Ang dami ng anak nitong aking mga HB white. So yan muna guys yung para sa araw na to, and kita-kits na lang ulit, abang-abang na lang kayo. Kaya sa mga hindi pa naka-follow dyan and naka-subscribe, ayan, subscribe na kayo guys para manatili kayong updated at makita nyo rin yung mga susunod pang uploads ko. Kayo ang unang-unang manonotify, kaya click nyo na rin yung notification bell after nyo mag-subscribe guys, no? So maraming salamat guys, and ayan, magpapaalam na si Char Char sa inyo. Bye!